Magandang araw mga ka-joiners at mga kapwa ko Pasigenyo. Masaya ko binabalita sa inyo na ngayong araw na ito ang groundbreaking at capsule laying ng bagong Pasig City Municipal Santiago. Punong barangay at kagawad ng lungsod ng Pasig, mga let us also acknowledge the arrival of the Honorable City Mayor, Pasig City Mayor Victor Ma Regis. Nandito po at pinangungunahan ni Mayor Vico Soto, ni Congressman Roman Romulo at ni Vice Mayor Dudut Jaworski at ang 12 city councilors ng lungsod ng Pasig. Ligaya ng pagdating sa groundbreaking at capsule laying ceremony ng ating bagong Pasig City Hall. Ako po si Alan Angeles mula sa ating pamahalaang panlungsod at ikinararangal ko pong maging guro ng palatuntunan ngayong gabi. Malakpak po tayo doon. Isang makasaysayan at napakahalagang seremonya ang ating pong gagawin. Isang espesyal na araw na to para sa ating lahat. Isang pagdiriwang at paggunita sa tagumpay ng Pasig. Bago tayo magsimula, ating pong kilalanin ang ating mga pinuno at natataning mga panauhin. Simulan po natin. The Honorable Mayor Victor Ma Regis Vico Soto. Honorable Congressman Roman Lacson Romulo. The Honorable Vice Mayor Robert Vincent Jude Dodot Jaworski Jr. PCHCC Chairman Isaac David. PCHCC Chairman Nicandro Linaw na nirepresenta ni Ginoong Miguel Carlos L. Linaw. Siya po ang Deputy Managing Director for Santa Clara International Corporation. PCHCC President Patrick Nicolas David. At Architect Royal Pineda. Siyempre, pinasasalamatan din po natin ang mga nagsialay ng mga panalangin at namuno sa panalangin Abdul Karim, Bishop Rene Enchong, and Father Mar Aranda. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat din po sa ating Coro Pasigenyo na nanguna sa ating pabansang awit at sa ating marcha ng Pasig. Ang araw na ito ay tungkol sa atin at para sa atin, tayong mga Pasigenyo. Sa atin nagsimula ang lahat. Tayo ang nagbabayanihan at nagbabalikatan upang makarating tayo dito. At ngayon, sabay-sabay natin itataguyod ang pundasyon para sa mas maliwanag na kinabukasan ng ating mahal na lungsod ng Pasig. Ito ang tunay na tagumpay ng Pasig. At dahil dyan, atin ang pasimula ng ating groundbreaking at capsule laying ceremony. Inaanyayahan ko po ang ating mga pinuno, unang-una sa proyekto nito upang sila mismo ang manguna
sa seremonya ng groundbreaking at capsule laying para sa ating bagong Pasig City Hall. Congressman Roman Romulo, Mayor Vico N. Soto, Vice Mayor Dodon Jaworski Jr., PCHCC Chairman Engineer Isaac David, Ginoong Miguel Carlos L. Lino bilang kinatawan ni PHCC Chairman Nicandro Lina, PCHCC President Nicolas David, at Architect Royal Pineda. So inaanyayahan lang po natin ang ating mga nabanggit na mga panauhin at pinuno ng lokal na pamahalaan. Sa pagkakataon naman po ito, okay na po tayo. And at this moment, so nakikita po natin sa mga oras na ito na hawak po nila ang mga pala o shovel. Ayan. At sa pagkakataong ito, mangunguna po ang ating mahal na punong lungsod Mayor Vico Soto para sa groundbreaking, para sa ating bubuha po muna tayo ng lupa mula sa ayan. Bubuha po tayo ng portion ng lupa, ilalagay po sa tabi ng ating butas ng ating capsule. Ayan. Bubuha po muna bawat isa. Roman Romulo. Sunod po ang ating Vice Mayor Dodon Jaworski Jr. Susunod po, PCHCC Chairman Engineer Isaac David, si Ginoong Miguel Carlos L. Lina, at susunod po siya ni PCHCC President Patrick Nicolas David, at syempre, last but definitely not the least, Architect Royal Pineda. Palakpakan po natin sila. At sa pagkakataon pong ito, atin na pong ibababa at ilalagak ang capsule na magsisilbing hudyat sa araw na ito, ika-15 ng Oktubre 2025 bilang simula ng panibagong yugto para sa ating bagong Pasig City Hall. Pwedeng picture po muna, photo opportunity, hindi po muna po natin ilalagak, ibababa. Picture po muna tayo. Okay po. Isang photo opportunity po muna. Are we ready? Closer po. Closer. Closer. Ayan. Pwede na ho natin ibaba ang ating capsule. Palakpakan po natin ang mga sandaling ito. Ayan, ipinababa na po ang ating capsule at syempre bubuhusan na po natin ang lupa. Groundbreaking at paglalagak ng capsule na bahagi na ng kasaysayan ng lungsod ng Pasig. Palakpakan po natin ang ating mga sarili at ang lahat na nagpatuloy ng proyekto ito. Inaanyayahan po natin ang ating mga pinuno at mga panauhin na muling bumalik sa kanilang mga upuan. Alamin po natin ito mula sa Chairman ng Pasig City Hall Construction Consortium, Engineer Isaac David.
Mayor Vico Soto, Honorable Congressman Roman Romulo, Honorable Vice Mayor Dodot Jaworski, kagalang-galang miyembro ng Sangguniang Panglungsod, kagalang-galang na pinuno ng mga barangay, distinguished guest, ang isang magaling na mentor naming mga civil engineers, the 97 years old former Undersecretary Engineer Jose Peping Mabanda, a truly and proudly Pasigueño from Barangay Capitolio. Andun po siya. 97 years old engineer. Pasigueño. Last but not least, I'd like to acknowledge the presence of our partner from Malaysia who flew in this morning from Kuala Lumpur just to join us in celebrating this important milestone of the city. Tan Sri Dr. Asmil Khalid, Chairman and CEO of the AFK Finance Group, and his sons Amirul and Ahmad. Good afternoon everyone. Magandang hapon po sa ating lahat. On behalf of the Pasig City Hall Construction Consortium na napiling magtatayo ng Pasig City Hall Complex, it is truly an honor and privilege to welcome you all to this historic groundbreaking ceremony of the new Pasig City Hall Complex. Kami po ay nagagalak na lahat ng mga pinuno ng mga barangay sa Pasig ay kasama natin ngayon at na maging bahagi ng okasyong ito. Engineer Isaac David. Atin pong pakinggan ang pahayag ni Architect Royal Pineda. Good evening everyone. Mayor, good evening. Congressman, and of course Vice. Nabati na ni Chairman ng madami. I won't greet all of you, but for me, it's really an exciting evening because sabi ng aking mayor, may sorpresa ako sa lahat. Our struggles and our triumphs. This land has witnessed the rhythm of Pasigueño life. Pasig continues to evolve, but always revolves around the values that makes us who we are: integrity, compassion, and unity. Salamat, Architect Royal Pineda. Mula sa isang presentasyon, malinaw na talaga pinag-isipan kung paano tinutugunan ng ating bagong Pasig City Hall ang pangangailangan nating mga Pasigueño. At para sa ating susunod na magsasalita na may mahalagang mensahe na nag-aangat sa estado ng ating serbisyo para sa mga Pasigueño, ating pong pakinggan ang ating kinatawan sa mababang kapulungan, Congressman Roman Texon Romulo. Magandang gabi po sa ating lahat. Unahin ko na po yung mga bisita po natin. Siyempre si Chairman Isaac David, si Architect Royal Pineda, yung bumubuo po ng Pasig City Hall Construction Consortium. Siyempre special mention na ang isang talagang taga-Pasig rin, si Peping Mabanda. Sa lahat po ng mga eksperto, profesional na kasama ng ating Pasig City Hall Construction Consortium, magandang gabi sa inyo. Welcome po sa lungsod ng Pasig. Alam po ninyo sa totoo, napakaganda po ng mga prenisenta nyo kanina pa pagdating namin. Sa totoo, pinakita nyo yung base na kung saan kahit na magka-earthquake ay safe yung mga nandoon sa building. Napakaganda rin po talaga ng vision na pinakita po ninyo, yung paano ang itsura ng ating, magiging itsura ng ating Pasig City Hall. At dahil po doon, sa totoo, congratulations na po dito sa groundbreaking. At sa totoo, lahat ng manunod dito ay matutuwa at magiging inspirado. Sana matapos ito sa lalong madaling panahon. Kasi sa totoo, gusto po natin ma-occupy na kagad itong bagong gusali na ginagawa ng consortium.
Alam po ninyo, kung pag-uusapan lang aesthetics, kagandahan, siguro wala na tayong pag-uusapan. Si Architect Royal Pineda, nakatubong Pasigueño, siyang namumuno po nitong design na ito. Siguro lahat tayo tiwala sa kanya. Pero tayo na naninilbihan sa gobyerno, alam natin na higit pa sa kagandahan ng isang gusali, ang pinaka-importante dyan, yung functionality ng building na ito. Ang totoo, narinig naman po natin ang sinasabi sa atin ng bawat Pasigueño. Ang gusto po nila, madaling maabot ang bawat nanunungkulan dito sa ating minamahal na lungsod ng Pasig. Gusto po nila, pagdating po nila sa ating City Hall o kahit na anong government building, ay mabibigyan natin ng lunas ang mga hinaing po nila. Gusto nila, mabibigyan po natin ng tamang pansin ang mga kanilang mga problema. Alam po natin na tayo naman na naninilbihan, ginagawa naman po natin sa abot kaya ang ating magagawa. Minsan lang talaga, mahirap rin po yun dahil talagang yung demand sa napakalaki. Pero alam din natin ang ito, wala namang pumilit sa atin na manungkulan. Tayo ang nagsabing gusto natin manilbihan sa bawat Pasigueño sa ating lungsod. Sana po, pagdating ng panahon na i-occupy na po natin itong bagong City Hall na ito, sana yung functionality niya, tayo naman po ang magbibigay nun. Sa bawat taxpayer na pumunta dito, kahit na magbabayad ng buwis, sana madali na para sa kanila. Sana hindi na sila mahirapan. Sa mga humihingi po ng kanya-kanya mga permit sa mga ginagawa nila, alam ko na yung functionality ng building na ito ay mabibigay natin sa kanila sa lalong maayos at madaling panahon yung serbisyong inaasahan po nila. Sana po, yung mga lumalapit po sa atin dito para humingi po ng tulong, medikal, pinansyal, o payo man lang ang gusto nila, sana mag-serve na inspirasyon sa atin itong kagandahan ng building na ito. Naibigay po natin ang ating lampas sa 100% na siguraduhin natin, matutugunan natin, o at the very least po, ay makikinig tayo ng mabuti sa kanilang mga hinaing. Alam ko naman sa leadership ni Mayor Vico, kay Vice Mayor Dodot, alam ko na kahit na ngayon nasa Bridgetown tayo, napakaraming tao, pero pinipilit natin mabigay po lahat ng pangangailangan ng bawat Pasigueño. Lalo na pag nandito na tayo sa bagong building ito. Kaya sa bawat isa na kasama ko sa gobyerno dito, good luck po sa ating lahat at sana lagi ang manaig ang pangangailangan ng taong bayan. Mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Congressman Roman Romulo. Walang iba kung hindi ang ating pinakamamahal na Vice Mayor Dodot Jaworski Jr. Sa ating minamahal na Mayor Vico Soto, Congressman Roman Romulo, members of the 12th City Council, at sa ating Chairman ng Pasig City Hall Consortium Corporation, Engineer Isaac David, of course, kay Architect Royal Pineda, and in behalf of the City Council, we continue to pledge the full support of our council to support the vision of our Mayor Vico Soto hanggang matapos po at ma-okupa ni Mayor Vico Soto ang opisina niya dito sa bagong City Hall. We are all indeed quite excited and elated that finally we got to this point. I know that there have been a little delays, but for the information of those who are unaware, dito po sa lungsod ng Pasig, talagang nakakaiba po tayo. Nung nag-initial soil test ang PCHEC, the original plans, if I was not mistaken, is to go 30 meters deep only. But when they did the soil test and they figured out that at 30 meters, malambot pa rin po ang lupa,
Pinaliman nila ang pag-board ng mga piloto up to 60 meters at no extra cost to the local government. Ang nais ko palong ipaalam sa ating mga kababayan ay when you have a leader that stands with integrity and stands for the truth, even the people working with you from the private sector will do the same and go beyond what is expected of them because they believe in the vision. So today is a testament to the hard work and the integrity of Mayor Vico Soto. It is a special day for him, and because of that, it is a special day for each and every Pasigueño. May this building that will rise here serve not only as a symbol of a building without corruption, but more than that, the urban renewal of the city of Pasig will start here on these grounds. We will not only change the face of Pasig, but we will show the country that through good leadership, leadership with integrity, that we will be able to change and uplift the lives of the people we so love to serve. Magandang gabi po sa ating lahat. Ating 12 Pasig City Council sa pamumuno siyempre ng ating presiding officer at City Vice Mayor Dodot Jaworski Jr. Mapunong lungsod ng Pasig, magalang-galang Mayor Vico Soto. Magandang gabi, Pasig City. Good evening sa ating lahat. Isang makasaysayang gabi sa ating lungsod. Hindi ko na po babanggitin ng isa-isa ang ating mga panauhin sa napaka-espesyal na okasyon na ito. Kaya nyo na lang pong i-welcome ko muna siyempre ang ating mga bisita sa pangunan ng ating Pasig City Hall Construction Consortium. Maraming salamat po sa inyo. Nasa unang bahagi pa lang po tayo ng design and build, ang modality ng procurement. Kakatapos lang po ng demolition, yung mga design ay kaka-finalize lang din natin, design and build nga po. At masasabi ko, kahit ilang buwan pa lang po tayo nagkakatrabaho, talagang maayos at high quality ang ginagawa ng Pasig City Hall Construction Consortium. At alam ko naman din po na sa susunod na isa o isa't kalahating taon ay pagpapatuloy po ninyo yung mataas na standard na nasimulan nyo na po. Kaya ngayon pa lang, kino-congratulate ko na kayo. Siyempre, ang proyektong ito hindi po mangyayari kundi sa suporta ng bawat isang Pasigueño sa pangunan ng ating mga opisyales. Congressman Roman Romulo, maraming salamat sa iyong walang sawang suporta. Ganoon din po sa ating sanggunian panlungsod, lahat ng ginagawa ko ay dumadaan po muna sa kanila sa pangunguna siyempre ng ating Vice Mayor Dodot Jaworski. Sa ating mga kasama mula sa lokal na pamahalaan, sa ating mga kasama sa mga national government agencies, sa ating mga saksi ngayong gabi ng mga barangay officials. Nandito po ang marami sa ating mga kapitan, nandito po ang mga iba't ibang kasama, iba't ibang grupo ng Pasigueño, panguna ni Kapi Ping, Engineer Piping. Ang gandang gabi po sa inyo. Si Kapi Ping siguro ang pinaka-veterano po dito sa ating groundbreaking ngayong gabi. And nakita po natin kung paano rin na-inspire ang marami sa mga engineers natin, lalo na dahil po sa kanya. At sa lahat pa po, mga nandun po sa likod, sa lahat ng mga nanonood via live stream, ito na po tayo mga kaibigan. Nagsimula po ang proyektong ito dahil sa pangailangan, because of need, because of necessity. Nagsimula po tayo dahil
sa structural issues ng old City Hall building. Pero sabi po natin, kung gagawin na lang din natin ang proyektong ito, ayusin na natin, gandahan na natin. Kailangan pangmatagalan, kailangan legalidad. We have to make it that the new City Hall is good for the next 100 years. That is the vision. At sa pag-groundbreaking natin, hanggang sa construction, hanggang sa araw na papasok na po tayo sa ating new City Hall, sana po ay huwag nating kalimutan kung bakit natin ginagawa ang ating ginagawa. Sana po huwag nating isipin kailanman na ito po ay tungkol sa isang gusali lamang. Dahil po nang sabi ni Congressman Roman, hindi naman po importante yung building mismo. Ang importante ay kung para saan ba yung building, makakatulong ba ito sa atin, makakatulong ba ito para mapaganda ang mga serbisyo ng ating pamahalaan. Yan naman po talaga ang dahilan kung bakit ka nagpapatayo ng isang City Hall. Yung mga pagkukulang ng lumang City Hall, yung kasigipan ng lumang City Hall, at syempre yung structural issues ng lumang City Hall, ito po ang ating tugon. Pero hindi po tayo nagtatapos din doon. Hindi tayo nagtatapos sa mga serbisyong kailangan natin. Of course, may medical services, meron po tayong mga espasyo para sa senior citizens, persons with disabilities, at marami po pong ibang serbisyo ang nasa loob po ng magiging bagong City Hall po natin. Pero masaya rin po tayo dahil ito po ngayon ay magiging patunay natin sa lokal na pamahalaan na napagtagumpayan natin ang marami sa mga pagbabago at reforma na pinaglaban natin mula 2019. Lalo na po sa panahon ngayon na aminin natin o hindi, madalas po pinagdududahan ng taong bayan ng mga proyekto ng gobyerno. National man, city, barangay, rightly or wrongly, pag may nakitang proyekto, lalo na pag malaking proyekto, kung ano-ano ang naiisip ng ating mga kababayan. Hindi naman natin sila masisi kasi madalas, totoo yung mga pagdududa nila. Tama, yung suspetsya nila. Pero sa pamamagitan po ng proyekto na ito, na muli po ay hindi lang tungkol sa building, hindi lang tungkol sa plaza, kundi pati na rin sa urban renewal, gaya ng sabi ni Vice Mayor Dodot na magkakaroon po ito ng multiplier effect, pati na rin sa lokal na ekonomiya natin. Ang proyekto na ito ay sumisimbolo sa ating pagtataguyod ng mga prinsipyo ng mabuting paggogobyerno. Ito po yun. Ito na po ang ating pruweba. Ito po ang ating success story of good governance. Malayo pa ang kailangan natin marating. Marami pa tayong kailangan ayusin. Malayo pa tayo sa perpekto. Pero nandito na po tayo. At sa pamamagitan ng proyektong ito, sa pamamagitan ng new City Hall building natin, ipapakita po natin sa taong bayan, ipapakita natin sa ating mga kapwa Pasigueño na kaya gumawa ng pamahalaan, lalo na kaya gumawa ng lokal na pamahalaan ng malaking proyekto na 9 billion pesos ng maayos, legalidad, walang korupsyon. Yan po ang pinapakita natin sa proyektong ito. So again, my heartfelt gratitude to everyone who is here this evening, to everyone watching, to everyone who has contributed one way or another to the start of this project. Baka magulat po kayo kung gaano kabilis matatapos ang proyektong ito. Nakatingin po ako doon para ma-pressure sila ng konti. Marami pa akong gustong sabihin, marami pa akong gustong ikwento, pero alam ko naman po na marami pang pagkakataon sa hinaharap. For tonight, let us enjoy the evening. Maswerte po tayo na nagkaroon tayo ng pagkakataon para masaksihan po ito ng live o via live stream. Muli po sa ating lahat, congratulations. Mabuhay ang lungsod ng Pasig. Mabuhay ang bawat Pasigueño.
at tuloy-tuloy po natin isulong ang magagandang pagbabago, patuloy natin itaguyod ang mabuting paggogobyerno para sa pakinabang ng bawat isang Pasigueño. Maraming salamat. Congratulations sa ating lahat. Para sa susunod na bahagi ng ating programa, iniimbitahan po kayong lahat na tumayo at pumagitna dahil ngayong gabi, buhay ang sagisag ng Pasig, buhay ang puso ng Pasig, buhay ang mutya ng Pasig! Ng ating bukal na bibigyan ng oportunidad na makapagkain po mga po tayo kay Copy Ping po. Pamahalaan para sa isang photo opportunity kasama ho si Copy Ping. Pakita natin, maraming salamat po. Maraming salamat din po Copy Ping.